Si David Moore sa isang Amerikanong missionary at siya ay nagmimisyon sa India. At dito ay nagkaroon siya ng isang matalik na kaibigan na nagngangalang Rambaw na isang maninisid ng perlas. Maraming panahon siyang nalagi kasama ni Rambaw sa kubo nito para basahin sa kanya ang Biblia para ipaliwanag sa kanya ang pamamaraan ng Diyos sa kaligtasan. Sa pakikinig ng Rambaw sa pagbabahagi ng misyonary ng salita ng Diyos, siya ay nagagalak sa pakikinig nito. Pero kapag ang misyonary ay sinusubukang patanggapin si Rambaw kay Kristo bilang tagapagligtas, lagi siyang umiiling at tumatanggi na sinasabi, Yung Kristiyanong paraan mo sa langit ay masyadong madali para sa akin. Hindi ko matatanggap yan. At kung magkakaroon ako ng pagkakataong pumunta ng langit, ay yung i-deserve ko. Pagtatrabahuan ko at paghihirapan ko. Mistula ba na lahat ng sasabihin ng misyonary ay walang epekto sa desisyon ni Rambaw? At taon ang lumipas. Isang gabi, nakarinig ang misyonary ng katok sa pintuan niya. At nang binuksan niya, ay nakita niya si Rambaw dito. Oh, ano mo, kaibigan? Pasok. Hindi. Ikaw ang gusto nga sa bahay. Ginoo, meron na akong gusto ipakita sa'yo. Umamakawa ko. Kung pwede, sama ka sa akin. Siyempre, walang problema. Sama ko. At habang papalipit na sila sa bahay, Ginong Morse. biglang sinabi ni Rambaw, May gusto lang akong sabihin sa inyo. Ano yun? Sa ligong to, mag-uumpisa na akong pagtrabahuan yung lugar ko sa langit. Aalis na ako papuntang Delhi. Gamit yung mga tuhod kong ito. Rambaw, kaibigan. Naihibang ka na ba? 900 miles ang layo ng Delhi mula rito. Bago ka ba dumating ng Bombay, wasak na yung tuhod mo. Magkakaroon ka ng pagkalason sa dugo at saka leprosy. Buo na yung desisyon ko, Ginoo. Pupunta ako ng Delhi. Magiging matamis tong sakripisyo ko dahil mabibili ko na yung langit ko. Rambaw, kaibigan ko. Hindi mo mabibili yung langit sa ganyang paraan. Tingin mo ba, matitiis kung gawin mo yan? Gayong alam kong si Kristo ang namatay para sa'yo, para bilhin ng langit mo. Alam mo, ikaw ang nag-iisa at pinamamahal kong kaibigan. Pero, kahit na ikaw, di mo mapipigil ang desisyon ko na bilhin yung langit ko. Pupunta pa rin ako ng Delhi. sa loob ng kubo ay nakaupo si Morse. Sa upuan kung saan ito'y mismong ginawa ni Rambaw na pinaka-espesyal para sa kanya. Kung saan, sa maraming pagkakataon, ay dito rin niya binasahan ng Biblia si Rambaw. Umalis si Rambaw sa kwarto at pagbalik nito ay madala itong maliit, ngunit mabigat na kahon ng English strong box. Alam mo ba, mahabang panahon kong iningatan tong kahon na to. At alam mo rin bang, minsan ako nagkaroon ng isang anak na lalaki. Rambaw, hindi mo nasabi sa akin to kahit minsan. Hindi ko kaya, Ginoo. Ang anak ko ang pinakamagaling na maninisid ng perlas sa baybayin ng India. Sobrang saya ang ibinigay niya sa akin. Lagi niyang pinapangarap na mahanap ang pinaka-perpekto at walang katulad na perlas. At di nagtagal, isang araw ay natagpuan niya iyon. Pero, masyado na siyang nagtagal sa ilalim ng dagat at ang perlas na iyon ang naging halaga ng buhay niya. Maraming taon ko itong itinago at iningat-ingatan. Isa ito sa pinakamalaking perlas na natatagpuan sa baybayin ng India. Yung ganda nito, yung pinang nito, ay hindi mo matatagpuan sa ibang mga perlas.
At dahil ikaw, ang pinakamatalik kong kaibigan, gusto kong ibigay sa iyo ang perlas ko. Rambaw, grabe tong perlas na to. Napakaganda. Teka, Panginoong Jesus, hindi ba ito yung pagkakataon na pinanalangin ko para maipaunawa ko na kay Rambaw yung sakripisyo mo sa krus? Rambaw, kahanga-hanga itong perlas mo. Hayaan mo akong bilhin to. Bibigyan kita ng $10,000 para dito. Ginoo, ano bang sinasabi mo? Hindi, sige. Bibigyan kita ng $15,000 para dito. O kung mas higit pa, kulang pa yun. Handa akong pagtrabahuhan to. Hindi mo naiintindihan, Ginoo. Masigit pa at tagpasang presyo ito doon. At kahit sino man, hindi kayang bilhin nito. Kaya nga, ibinibigay ko na ito sa iyo. Bilang regalo, tanggapin mo lang. Tingin ko, masyadong madali yan para sa akin, Rambaw. Hindi ko matatanggap yan. Kasi kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na mapa sa akin yung perlas na yan, ito ko yung paghihirapan ko. Yung pagtatrabahuhan ko. At kung magkakaroon ako ng pagkakataon pumunta ng langit, ay yung i-deserve ko. Pagtatrabahuan ko at paghihirapan ko. Rambaw, hindi mo ba napansin? Yung mga salitang sinabi ko sa iyo, hindi yung mga salitang sinasabi mo sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, pag binabahagi ako ng mabuting balita. Alam mo, Rambaw, walang tao sa mundo kayang kitaan yung daan niya papunta sa langit. Wala ding tao sa mundo may sapat na buti para mabili niya yung daan papunta sa langit. Ang halaga nito sa Diyos ay buhay at dugo ng kaisa-isa niyang anak. Kahit na sa milyong taon o daang taong paglalakbay mo, hindi mo kayang kitain yung daan mo punta sa langit, Rambaw. Ang tanging kaya mo lang gawin ay tanggapin ito bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo na makasalanan. Rambaw, siyempre naman, tatanggapin ko tong perlas na to ng may malalim na pagpapakababa. Mananalangin ako sa Diyos na sana maging karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Ikaw ba, Rambaw? Hindi mo rin ba tatanggapin ang libreng regalo sa iyo ng Diyos? Yamang nalalaman mo na kamatayan ng anak niya ang binigay niya para ialok ito sa iyo. Ginoo, naiintindihan ko na. Naniniwala naman ako sa mga turo ni Jesus. Kung di ko lang maintindihan, ay yung libreng kaligtasan. Pero ngayon, naunawaan ko na, Ginoo. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Ngayon, Ginoo, tinatanggap ko na yung libreng kaligtasang iniaalok ni Jesucristo. Ang buhay ng misyonero, may mga pagkakataon na hindi agad-agad magbubunga yung pagpapagal mo. Minsan, umaabot ng buwan, ng taon, tulad ni Rambaw. Pero hindi ibig sabihin no na susuko ka na. Yung isang pagtanggi ng tao, hindi nangangahulugan yun na susukuan mo na siya. Dahil darating ang pagkakataon na ibibigay ng Diyos na yung taong pinagmeministeryohan mo ay maliligtas. Kaya bilang misyonero, huwag kang titigil. Dahil Diyos lang ang nakakaalam at nagbabago ng puso ng tao. Basta't magpatuloy ka lang.